Hi, hello. Good morning po sa lahat ng taga yung lahat ng manonood sa video na ito. Itong araw na to, tatalakayin natin tungkol sa basic documents or anumang mga pertaining mga requisitos or mga papilis na kailangan sa project man or sa anumang trabaho na kailangan ang mga required documents based on our laws. So unang-una, manalangin muna tayo para magkaroon tayo ng magandang pagsisiring through sa gabay ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na ito na muling maganap ngayon ang pagsisiring tungkol sa kalusugan, kaligtasan at kaayusan sa kapaligiran natin. Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan para manawaan namin kung ano mang mga sharing na maibigay namin sa lahat ng mga manonood ang mga magsubaybay sa atin. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Banal na Inang Maria, ipagdasal mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Good morning once again. Magandang umaga po sa lahat. So sa itong araw na to, tatalakayin natin kung ano mang mga basic, common and primary documents and related permits, basic lang para sa project, kung sa construction site, kung sa mga planta naman o manufacturing, kung ano mang trabaho na kailangan ang permits para maiwasan ang ill health, damage to property, and to the environment too. So, unang-una, maliit man or malaki ang project, kailangan ang dokumento. Mostly, ang dokumento, hihingiin na yan pagkatapos mag-kick off. So, example lang sa construction site, kung may project, kailangan ng isang contractor o company mag-apply para ma-qualified as contractor. So, bidding process, pagkatapos ng bidding process, sa awa ng Panginoon, tayo naman ang ma-awardan sa project. So, ipatawag tayo for kick-off. During sa kick-off, pag-usapan ng client, ng may-ari, ng kumpanya, na isa-submit muna o ipa-approve yung mga mandatory. Sabihin natin mandatory kasi kailangan talaga yung pinaka-basic na documents. Maraming nagsasabi tungkol naman tayo sa mga guni-guni o mga hearsay o mga chismes, mga marites na hindi nila alam kung ano ang tama. Lahat tayo may pagkamali pero kailangan tayong matuto kung ano ang tama. So unang-una, tatlong basic documents or manuals or standards ang kailangan isubmit. Yung sa Health, Safety and Environment Plan, Project Quality Plan, at saka Method Statement. Ang HHE plan, yung Health Safety Environment Plan,
Yun ang unang kailangang ma-approve sa tatlong dokumento. Ang HHC plan ang pinakaunang ma-approve. Bakit? Hindi tayo makapag-umpisa kung ano mang movement in relation sa incoming project kung hindi ma-approve ang Health, Safety, and Environment Plan. Once ma-approve na yan, bigyan tayo ng certificate sa client o sa may-ari ng kumpanya na pwede na tayo mag-umpisa. So, example, papadalhan tayo ng notice na for ID, for safety orientation, mobilization ng equipment natin, and others. Basta ma-approve ang Health, Safety, and Environment Plan. Yun ang pinakaunang dokumento para sa lahat. Kailangan malaman natin, goodness to honest, tested and proven. According to the law, the safety laws, and also the LGU bylaws. Kailangan munang dokumento bago tayo mag-umpisa ng project. Ang masakit naman sa atin ngayon at sa mga nakaraan pa na mag-project muna bago ang dokumento, which is 101% wrong. Sorry ha, kung gagamitin ko yung wrong, totoo naman. Hindi naman masasabi ko na gawa-gawa ko lang o guni-guni ko lang, kung hindi according to what is right. I am not right, you are not right, but we are doing what is right. Okay. Sa susunod, ma-aproba na yung HHC plan, kailangan ma-aproba na rin ang working procedures sa construction. Ang working procedure sa construction, yung tinatawag na method statement. Sa method statement na yan, naka-indicate lahat kung ano ang dapat gawin in behalf of the construction division. Yung una, yung Health, Safety, Environment Plan, lahat naka-indicate ang safe working procedure or safety working procedure. Safe, may kasabihan na ito, tatawagin natin na safe working standard. Lahat ng trabaho na na-involve sa project. Halimbawa, kung may welding, kailangan may welding safety standard tayo. May lifting, may excavation, may scaffolding, may hydrotesting, may x-ray. Yung tubo ba, yung welding, i-x-rayhan natin. Yung NDT, non-destructing testing. So, ma-aprobahan muna bago mag-umpisa. Pagkatapos, umpisa na. I-follow through yung method statement para naman, pag mag-umpisa na yung construction division side, mayroon na naman silang guide. Ngayon, ang panghuli na ma-aproban, ang quality. Siyempre, ang quality, pagkatapos na yung construction. Ano ba i-check nila kung hindi pa matapos? Mayroon namang QC sa contractor side, habang nagtrabaho, sila ang mag-monitor. Pero yung final na quality inspection, pagkatapos ng trabaho. Although, during the course of construction, ang QC, ayun sa nakikita ko, hindi ko QC, tinitingnan nila kung tama ba, para hindi masasayang. Pero ang final verdict sa construction mo kung tama ba, hindi, pagkatapos ng project. May tinatawag silang inspection certificate galing sa QC. So, yung QC na yan, sila mag-inspection, yung QC sa contractor, QC sa main contractor, QC sa subcontractor, QC sa main contractor, o and QC sa client side. Yung PMT, Project Management Team.
So, to the client side or group. So, ganun. In addition sa mga dokumento, yung tatlo, yung HHA plan, method statement, and the project quality plan sa QC division, kailangan tayo ng mga taong qualified. So, on that particular documents, ang client magpatawag na sa mga taong magre-receive ng permits. Yung permits na yan, kasama na sa mga dokumento. Binabanggit na yan sa HHA plan o sa method statement na bago magtrabaho kailangan ng permit. Therefore, kung kailangan ng permit, kailangan yung qualified na tao. Yung permit issuer at saka yung permit receiver. Generally, ang permit issuer ay galing sa client side. Mayroon naman mga permit issuer na galing sa main contractor side. Depende sa nature sa trabaho. Pero, mostly, galing sa client side. So, kailangan tayo ng dalawang tao, permit receiver and permit issuer. Okay? So, silang dalawa ang magbanggaan. Sa kanila ang primary concern sa pirmahan. May pagkakataon, hindi sa lahat, na ang safety personnel, assigned safety personnel sa area, mag-countersign to prove na mayroong permit. Okay? So, sa permit na yan, hindi lang yung permit na nasa ECC plan, sa method statement, or sa PQP, kung anong permit kailangan, mayroon ding permit na according to the local government standard or ordinance na kailangan tayo kumuha ng permit. Example lang, sa local natin, bago example, no, yung nagawa tayo ng bahay or building, kailangan tayo kukuha ng building permit. Kung sa Pilipinas, sa UBO, Office of the Building Official. So, permit muna bagong magtrabaho. Hindi yung trabaho muna bago ang permit. Sometimes, zero pa, wala pang permit. So, ito yung nakatatawa paminsan-minsan. Talaga ang tao, hindi perfecto. So, kailangan tayong matuto kung ano ang tama. Kasi, may kasabihan sa biblical na we know the truth, ang katotohanan kung anong dapat gawin bago tayo magtrabaho, and the truth shall set us free. So, susunod lang tayo sa trabaho para maayos naman, everybody happy. So, yung lahat ng dokumento na sinasabi ko, sa larangan ng construction side or even hindi sa construction side, kailangan natin i-implement full implementation of PTW system. What is the PTW system? That is the permit to work system. So, ang permit to work system, it includes yung trabaho natin as per SHA plan, yung trabaho natin as required by the local government or by the plant nearby. Example, yung trabaho natin, tatawid ka sa ibang bakod sa nearer company or yung nasa gilid natin, yung labor company. Kailangan tayo ng natawag na encroachment permit kasi tatawid tayo. Maraming permit, hindi ko na lang isa-isahin kasi marami. So, kailangan para malaman natin kung anong kailangang permits o ano pang mga requisitos, mga prerequisite, kailangan tayo sumangguni sa local government para malalaman natin. So, salamat po. Hanggang dito na ako. Hoping forward na mayroon kayong natutunan. At sana sa susunod pang
topic tungkol naman sa common terminology about health, safety, environment. Kasi karamihan sa atin na halimbawa lang nalilito, ano ba talagang ibig sabihin ng incident, accident, at saka near miss. Yung risk naman saka hazard. So kailangan natin malaman yung terminology base sa pag-unawa ko at base naman sa facts. Kasi yung interpretation sa lahat ng words, hindi naman 100% pagkapareho tayo kasi iba't iba yung pag-interpret natin. Kaya na sa English, iba yung pag-intindi mo, iba din sa akin. Pero at the end, pareho tayo saan tayo tutungo. In general, pareho yung pag-intindi natin. So hanggang dito na lang. Itong part 5 na to, may susunod pang part 6, yung common terminology about health, safety, and environment. Salamat sa inyong panonood. Salamat Panginoong Hesus sa grasya na ay binigay mo sa amin. Hanggang dito na lang. God bless us all. Have a blessed day. Bye-bye.